Vince, dumating na si Eric at nakatingin na masama dun sa guy. Ang tinawag niya Vince, ang bird. Kasi number one, magkakilala pala sila. And number two, hindi ako sanay na hindi nakangiti itong si Eric. Oh, Richard pare, ikaw pala. Ngayon naman kita ulit nakita dito ah. Sabi ng Vince. Richard, Eric kaya ang pangalan niya. Si Eric naman hindi nag-comment. Tinititigan lamang si Vince. Parang may hidden message ang kanilang titigan. Kasama ko si Cassie. Excuse us pare. Nako, pasensya na Richard. Akala ko nag-iisa lang siya. Tinignan pa ulit siya na masama ni Eric. Sige pare, una na ako. Kinindatan naman muna ako nung si Vince bago umalis. Nagtaguan naman sila ni Eric. Na makaalis na siya. Umupo si Eric sa tabi ko. Hala, ang seryoso niya. Ah, Eric. Bakit ka nga pala niya tinawag na Richard? Uminom na muna siya bago tumingin sa akin. Then ngumiti. Yan ang kilala kong Eric. Hindi wala. Yun lang kasi yung tinatawag nila sa akin dati. Pero ayoko ng pangalan na yon. Uminom ulit siya. Ganun ba? Sa tingin ko, okay lang naman ang Richard eh. Tumingin naman siya ulit sa akin at numiti. Mas gusto ko ang Eric. Nilapit naman niya sa akin ang drinks. Here, drink up kasi. Naku Eric, okay lang ba if kumain na lang ako? Ayoko na kasi talagang uminom eh. Ang hirap magka-hangover. Ngumiti naman siya. Saka tinawag ang waiter. Nag-order na lang ako. Tapos nagkwentuhan pa kami ni Eric. Hanggang sa dumating na ang food. Kwentuhan ulit. Lumilipas ang oras. Nagkakwentuhan lang kami. Nagtatanong ako tungkol sa kanya. Pero parang di siya komportable sa usapan. Nang sa kanyang sarili. Puro ako tuloy. Ang nagkukwento. Pati ang mga embarrassing experience ko nung bata pa lang ako, naikwento ko na. Tawa naman siya ng tawa. Grabe, nakakatawa ka talaga. Talagang kinuwento mo pa rin nahulog yung pants mo. Wagas ang makatawa tong si Eric. Sabi mo kasi, nagkwento ako ng nakakatawa eh. O ayan na, sa kakaibigan naman kita, kaya okay lang na ikwento iyon. Ang sarap naman ng pagkain. Napatigil naman si Eric sa pagtawa. Uminom siya ulit. Tapos, tumingin sa stage. Do you really see me as a friend, Cassie? Mahina ang kanyang boses. Pero narinig ko. Ha? Oo naman, Eric. Super bait mo nga eh. At napaka-friendly. Sino bang ayaw makapagkaibigan sa'yo? Uminom ulit siya. Medyo madami na siyang naiinom. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o malungkot dahil tinuturing mo akong kaibigan. Natawa pa siya tapos sumingin ulit sa akin. Ano bang ibig niyan sabihin? Nakita niya siguro ang mukha ko naguguluhan kaya bigla siyang tumayo. Makinig kang mabuti ha? Saan ka pupunta Eric? Kakanta ako. Dinidedicate ko sa'yo yung kanta. Lumakad naman si Eric papuntang stage. Kakanta pa talaga siya? Magaling siya sigurong kumanta. Binulungan niya yung banda hanggang sa nag-start na silang tumugtog. Si Eric, hawak ang mic sa gitna ng stage habang nakatitig sa akin. Nakatingin lamang sa akin si Eric habang kumakanta. Nakasmile naman ako sa kanya. Ang galing niyang kumanta. Proud friend here. Pumalakpak ako. Go Eric! Nagulat naman ako. Nang lumapit siya sa akin, kung saan ako nakaupo. Hala. Nasa spotlight, tuloy kami. Hinawakan niya bigla ang kamay ko at nalalayan akong tumayo. Habang kumakanta siya, naglalakad kami, papuntang stage. Hala naman, bakit niya ako dinadala sa stage? Naku po, di ako marunong kumanta. Nang natapos na ang kanta, andun na kami sa stage. Naghiyawan naman ng mga tao. Ang galing kasi talaga ni Eric kumanta. Nag-thumbs up pa ako sa kanya. Good job, Eric.
Ang galing mo. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Bakit nakangiti ka pa? Hindi mo ba naiintindihan yung kanta ko? Sabi ni Eric. Naguluhan naman ako. Boss, di ba si Cassie yun? Bigla naman, may sumigaw sa audience. Kaya napatingin ako. Kilala ko ang boses na yon. Boss, si Cassie nga. Ayan, tumitingin sa atin. Hala si Ray yun. Nilibot ko ang tingin ko. Lahat din ng mga kaopisina ni Echo nasa isang table, nakatingin sa akin. Kaya ba, wala sila kanina sa office. May night out sila. Teka, asan si Echo? Nakaupo sa may gitna. Nakita ko siyang nakatingin sa akin. Kahit kinakausap siya ni Ray, hindi siya nagsasalita. Nakatitig lang siya sa akin. Bigla naman, may humawak ng kamay ko. Kasi, hindi ako gumagalaw. Nakatingin pa rin ako kay Echo. Nakita kong kinuha niya ang bote sa table at uminom. Kailangan ko siyang puntahan. Makikipagbati na ako sa kanya. Sinubukan ko maglakad, papunta sa kanya. Pero bigla naman, hinigit ni Eric ang kamay ko. Kasi, teka lang, kailangan kong puntahan si... Hindi ko na natapos pa. Nalaki na lamang ang mga mata ko. Because suddenly, Eric kissed me. Nandito ako sa police station. Grabe Han, first time to. Makukulong na ba ako? Si Echo kasi, nakikipag-usap pa dun sa mga pulis. Ako nakaupo lang dito. Yung katabi ko sa kanan, parang adik lang. Yung nasa kaliwa naman, lasing, kaya humihilik habang natutulog. Gusto ko nang umuwi. Paano ako napunta sa police station? Hay nako, nagsimula lahat to kay Eric eh. Nalaala ko nun. Eric is kissing me. Nakatayo lang ako doon. Hindi ako makagalaw. Nalalaki ang mga mata ko. Totoo ba to? Hinahalikan niya akong talaga. Pero bakit? Sobrang gulat. Hindi agad ako makakilos. Naghihiyawan ng mga tao. Pero wala akong naririnig. Napatayo na pala lahat. Naka-opisina ni Echo. Hindi ko malang napapansin. Teka, si Echo. Si Echo. Nakikita kami ni Echo. Bigla akong natauhan at tinulak si Eric palayo. Nakatingin lang siya sa akin. Eric, anong ginagawa mo? Bakit mo ako... Hala, nasa floor na si Eric. May sumuntok sa kanya. Echo. Hinawakan niya sa kwelyo si Eric. Tapos, sinuntok ulit. Teka Echo, wait. Huwag kayong mag-away. Ang awesome. Parang action movie lang. Pero magkakasakitan sila nito. Eric, wag mo suntukin si Echo. Gumaganti na kasi si Eric. Nagsuntukan pa rin sila. Yung mga tao naman, naghihiyawan. Yung mga kaopisina ni Echo, inaawat na yung suntukan. Anong ginagawa ko? Wala lang. Nasa gilid. Nag-cheer. Joke. Siyempre, pinipigilan ko sila. Tama na yan. Please naman. Huwag na kayong mag-away. Teka lang, Echo, Eric, nagsusuntukan pa rin sila. Pati ang manager ng bar, sinisigawan na sila. Ayaw talaga magpaawat. Alam ko na. Nagsigawan ng mga tao, tapos tumakbo palabas ng bar. Nagkakagulo na kasi. Sabay-sabay silang lumabas. Nagpaawat na rin, sina Echo at Eric. Nang marinig nila ang tunog, pinaghiwalay na sila ng mga natitirang tao, pero nagtitinginan pa rin na masama. Anong ginawa ko? Wala naman. Pinatunog lamang yung fire alarm, kaya nga ako nasa police station. Si Echo din, nireklamo ng manager. Siya kasi ang naunang sumuntok. Tapos ako, nireklamo rin. Nawalan daw sila ng customer ng dahil sa akin. Pero ginawa ko lang naman iyon, dahil gusto ko ng peace and order. Si Eric, ang bird, bigla na lamang siyang nawala. Simula nung nagkagulo, di na siya nakita. Tapos dumating na ang mga pulis. Wala na siya. Sa bagay, hindi naman siya nireklamo ng manager. Wala daw siyang kamalay-malay. Basta, bigla na lamang sinuntok na Echo.
Naku naman, siguradong super 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 galit sa akin si Echo. Nakita niya pa na hinalikan talaga ako ni Eric. Oh no, kailangan ko talaga mag-explain. Hindi ko naman ginusto yon. 5 minuto lang. Ha? Inabot sa akin ng pulis yung telepono para tumawag ka ng abogado o kahit sino. Pero isang tawag lang ang pwede. Naiirita na yung pinaliwanag sa akin. Ang scary naman ni Mr. Police. Pwede po kayong 2 tawag. Kailangan ko po kasing tinignan niya ako ng masama. Napalunok na lang ako. Isang tawag lang. Nagsisimula na ang oras mo. Sabi niya. Tapos umalis na. 5 minutes lang. Sino bang tatawagan ko? Si mom or si dad? Dapat kasi 2 tawag ang pwede eh. Teka lang. Di ba sabi niya, pwedeng tumawag ng abogado? Lawyer naman si Echo eh. Fine. Tatawag ako ng sarili kong lawyer. Bakit hindi niya sinasagot? I dial her number. Sagutin mo na. Miss, gusto mo? Yung parang adik kung katabi sa upuan. Ay naalok ako ng bubble gum. Yung inunguya niya kasing bubble gum, ni-offer niya sa akin. This tastes yummy. Tapos, sinubo niya ulit at nguya-nguya pa siya. Gusto ko nang umuwi. Hello, Angie. Buti sumagot ka na. Meet my lawyer, si Ange. Sugurin niya lang ang mga pulis dito. For sure, wala silang binatbat. Ano ka ba ni Winnie? Alam mo ba kung anong oras na? Hating gabi na kaya? Sabi ni Angie habang humihikab. Nako, kagigising lang ni Angie. Kaya pala medyo sleepy pa ang kanyang voice. Ange, sorry. Pero kasi sabi nila, kailangan ko daw tumawag ng lawyer. Then dapat 5 minutes lang. Kaya binibilisan ko talaga magsalita. Tapos yung katabi ko, binibigyan ako ng kanagat niyang bubble gum. Samantala yung isa, super lakas humilik. Tapos, sandali nga kasi, dahan-dahan nga lang. Mag-hyperventilate na ako sa'yo. Siyempre, gusto ko na nga umuwi kanina pa. Pero hindi naman ako pinapaalis dito. Tapos si Echo. Kanina pa siya nakikipag-usap doon. Pero hindi naman ako pinapansin. Kaya kanina pa ako nakaupo na walang ginagawa eh. Hindi ko naman talaga alam. Kasi, sandali lang. Narinig ko siyang nagsay. Nabalo ka na ba talaga? Huwag ka nga magpanik dyan. Ano ba talaga nangyari? Hindi kita maintindihan eh. Ange, nasa police station ako. Natahimik naman si Angie sa phone. Pero maya-maya lang. We, Ange naman eh. Hindi to joke. Andito nga talaga ako. We, Angie please, makinig ka naman. 5 minutes lang ako pwede. Ayan nga oh. Tinitingnan ako ng masama ng pulis. Matatapos na ba agad ang time? Wala pa ako nasasabi. Narinig ko naman siyang tumawa. Seryoso ba yan kasi? Ikaw, nasa police station. Ikaw talaga. Tumawa ulit siya. Wow, congrats. Congrats ka dyan. Ito naman eh. Seryoso nga. Tumawa ulit siya. Ano ba kasing nangyari? Bakit andyan ka? Basta Ange. Sinuntok kasi ni Echo si Eric. Tapos, nagkakasakit na sila. And then syempre, pinatunog yung fire alarm. Kaya nareklamo ako ng manager. Lumapit na sa akin ng isang pulis. Wow talaga. Si Echo mo, nakipagsuntukan. Tama nga ata ang tsuri ko ah. Tapos bumulong pa siya. Selos lang pala eh. Ha, ano bang sabi mo Ange? Tinuturo na ng pulis ang relo niya. Oy, ano na? Ano nang gagawin ko? Tapos na yung oras ko sa phone. Pupunta ka ba dito? Sumanyas ako sa pulis na wait lang. Nag-cross arm naman siya. Nope kasi. Hindi ko na kailangan dyan pumunta. Makakalabas ka naman dyan. Kahit wala akong gawin, no? Hala naman, Angie. Please, gumawa ka ng paraan. Isa lang yung pwedeng tawag na gawin ko eh. Chill ka lang, Tini Winnie. There's only one thing you need to do. Ano naman yon? Kailangan mo maging
Isang super glue. What? Nababalom lang talaga to si Angie. At syempre, nababalom na rin ako. Sinusunod ko naman kasi lahat na kanyang sinasabi. Syempre naman, Master Ange kaya yan. Hala si Echo. Tapos na ata siya makipag-usap. Nagkamayan pa sila ng polis. Wow, friends agad. Kanina lang, ipapakulong na siya. Okay, kailangan ka na maging super glue. Lumapit na ako sa kanya. Echo, may pasa siya sa mukha. Ang sakit naman niyang panigurado. Tumingin siya sa akin, saglit. Tapos nag-iwas agad ng tingin. Hindi niya ako kinakausap. Nagsimula na siya maglakad. Teka, Echo, pwede na ba tayong umalis? Lakad pa rin siya. Teka lang, Echo. Kukunin ko lamang yung dala ko. Sabay na tayong umuwi. Dala ko pa rin kasi ang lunchbox na dapat ibibigay ko sa kanya kanina. Tumigil siya sa paglalakad, pero hindi pa rin tumitingin sa akin. Ako lang ang pwedeng umalis. Ha? Bakit ikaw lang ang pwede? Ayan na naman siya, sa hindi niya pagsasalita. Di na naman ako kinakausap. Kung ganon, iiwan mo ako dito. Hindi pwede. Ayoko na dito. Gusto ko nang umuwi. Akala ko, di niya ako papansinin. Kaya nagulat ako. Nang bigla siyang humarap sa akin at nagsalita. Ayaw na ka na makita pa. Ha? Nagsimula na siya maglakad ulit. Teka lang, Echo. Naglakad siya. Hanggang nakalabas ng police station. Hindi pwede to. Paano ako magiging super glue niyan? Paano ako didikit kay Echo kung maiiwan ako dito? Hindi pwede. Sinugod ko ang pulis. Nagulat siya nang bigla akong lumapit. May problema ba, miss? Totoo po bang pinayagan niyo makalabas dito si Echo? Tinuro ko yung may pinto. Si Mr. Tan. Pwede na siyang lumabas. Dahil nakausap na niya ang manager. Hindi na siya sasampahan ng kaso. Tumayo ako ng diretso. Tinignan ko siya sa mata. Kung ganoon, kayo po ba ang tao na in charge para mapalabas siya? Tinignan naman niya ako nang naguguluhan. Pero nag-straight body din siya. Tinignan ako sa mata. Ganun na nga. Ako nga ang nagpalabas sa kanya. May problema ba? Tama. Siya na nga. Lagot sa akin ng pulis na to. Hinawakan ko naman bigla ang kamay niya. Nagulat ata siya. Mr. Police, Mr. Police, parang awa mo na po. Palabasin mo na rin ako. Mabait naman po akong tao eh. Sorry na po. Hindi na ako ever magpapatunog ng fire alarm. Promise talaga. Magpapakabait na po ako. Please, please, Mr. Police, please. Nakakulot naman ang kanyang kilay sa akin. Ano ba sinasabi mo dyan, miss? Di ba? Kayo ang palabas kay Echo. Kung ganoon, pwede niyo din po akong palabasin. Sige naman po, Mr. Police. Tinanggal naman niya ang kanyang kamay sa akin. Napatungo na ako. Oh no, hindi siya papayag. I knew it. Kaya lang, bigla siyang tumawa. Napatingala ako ulit. Ano ka ba, miss? Pwede ka naman talagang umalis eh. Kinausap na ni Mr. Tan ang manager. Alam ko, binayaran din niya yung mga nasira sa bar. At na yung nawalang kita sa mga customer. Kaya hindi na siya magkasampa ng kaso sa'yo. Talaga? Pero bakit sabi po ni Echo? Well, oo nga. Wala naman siya masyadong nasabi. Si Echo talaga. Kailangan ko siyang mahabol. Kailangan ko maging super glue. Nag-thank you na lang ako kay Mr. Police. Tapos kinuha ko ang bag ko. Tumakbo na ako palabas ng police station. Nasaan na si Echo? Iginala ko ang mga mata ko. Ayun, nakalagay sa bulsa ang kamay habang naglalakad. Pabalikan niya ata yung kanyang kotse sa park. Tumakbo naman ako palapit sa kanya. Echo, napatigil siya ng konti, pero tumuloy din sa paglalakad. Sumunod na lamang ako sa kanyang likod. Sumitsit pa ako. Echo, sabi ko habang naglalakad at sumasabay sa kanya. Thank you nga pala. Kinausap pa pala yung manager para makalabas ako agad. Akala ko nga may iwan ako dun eh.
Hindi man lang siya lumilingon, pero in fairness, ang gwapo niya pa din, kahit nakatalikod. Eko, kumain ka na ba? Madaling araw na, pero kung hindi ka pa nagdi-dinner, meron ako ditong, hindi ako uuwi. Naglalakad pa rin siya pero at least, nagsasalita na. Bakit naman? Umuwi ka na muna, sabay na tayo. It's official. Ang sexy ng likod ni Echo. Kanina ko pa tinitingnan. Ayos. Ipipaint ko to. Umuwi ka na nga. Magpasundo ka dun sa Eric mo. O kahit sino pa man. Wala akong pakialam. Bakit bigla ang sungit naman ito? Hay, bakit ba lagi niyang sinasali si Eric sa usapan? Bulong ko sa akin sarili. Lagi na lang talaga. Anong sabi mo? Ha, hindi wala. Pero Echo, bakit mo ba kasi pinapasundo ako kay Eric? Eh, ikaw naman yung gusto kong sabayan eh. Napahento naman siya sa paglalakad. Tapos sumikot at humarap sa akin. Huwag mo nga akong sundan. Tapos sumalikod ulit at naglakad. Akala ko naman kung anong sasabihin. Siyempre, naglakad pa rin ako sa kanyang likuran. Hindi kita sinusundan, Echo. No, pareho lamang tayo ng pupuntahan. Dito rin kasi ako pupunta eh. Binilisan naman niya ang kanyang lakad. Binilisan ko rin. Kumaluwa siya. Kumaluwa rin ako. Tumakbo siya. Tumakbo rin ako. Parang timang lang kami. Habang hinahabol ko siya. Buti na lang talaga, madaling araw pa lang. Kaya walang masyadong tao sa daan. Pumasok na siya ng kanyang kotse. Siyempre pumasok rin ako. I am super glue. Hindi niya ako pwedeng mapaalis dito. Akala ko ba hindi mo ako sinusundan? Nag-seatbelt na ako. Hindi kita sinusundan, Echo. Akala ko lang kasi, taxi yung kotse mo. Kaya napasakay ako. Napabuntong hininga naman siya. Pwes, hindi taxi to. Kaya bumaba ka na. Binuksan ko ang radyo. La 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 la. Kumanta lang ako.